We are going to begin with our lesson po, and we are continuing for our lesson with module number 8, being an overcomer. So this is very timely para po sa lahat sa atin. I believe that during these trying times, we definitely need a lot of encouragement and a lot of empowerment from the Word of God. And this topic for tonight is, I believe, is very suitable one for each and every one of us. So as we begin, I hope you have your Bibles with you so that we can read all the passages that we are going to talk about later on. So in this lesson is a warning that life is not business as usual. So sa ating pong buhay lately, ngayon, napansin natin there has been a lot of disturbances po dun sa ating pong normal life, the way we are living before. 6 months ago, everything was very different than everything is right now. And so yun po, the way our life right now is not business as usual. And there is an onslaught of evil in our society. The things we hold dear are under attack. Our level of spirituality, our level spiritually will have to rise to exceed what is coming in the realm of darkness. So we have to make a decision, especially for this moment. We have to make a decision to become an overcomer. That is the main context of our teaching for tonight. And before we proceed, we go on further. Samahan niyo po ako manalangin shortly para po so that we can ask the Lord for the guidance. Father God in heaven, thank you, Lord God, for this evening, and we praise you and we glorify you. Thank you, Lord God, for your presence. Salamat po, Panginoon Lord God, sa mga testimonies of our brethren, for your goodness and for your protection, Lord God, in all areas of our life. And this evening, Lord God, thank you, Lord God, for your word, and that you are going to teach us, Lord God, on how to be an overcomer. And teach us, Lord God, and we ask the guidance and the power of the Holy Spirit to give us the knowledge and the wisdom, Lord God, to be able to understand your word this evening. In Jesus' name we pray. Amen. So I hope po meron po tayong daladalang Bible, and we are going to begin now. So first topic, gagawin po natin, we are going to really do our best to shorten this topic so that we can all participate in the later on discussion for our testimonies regarding the subject matter. Amen po. So, main point, number 1, the overcomer will be rewarded according to the message in the churches in Revelation. So, our topic mainly will be focusing on the rewards of being an overcomer. Ibig sabihin po kung syempre po meron pong struggle, kaya po tayo ini-encourage ng Word of God to become an overcomer. In all areas of our life, meron po tayong different kinds and different levels of struggle. So tonight, makikita po natin na yung ating pong reward in being an overcomer, meron po tayong matututunan from the words of God in Revelation. And somehow po makikita natin this evening yung ating pong pag-aaralan, there is a parallel dun po sa 7 churches in Asia na nabanggit po sa Revelation, beginning from chapter 2 onwards. And I believe po na madalas na po nating naririnig to, yung the 7 churches of Asia. So there are some different characteristics of those churches which we are going to draw the parallel tonight for our reward of being an overcomer as per the Word of God. So that is our main point. The overcomer will be rewarded according to the message to the churches and Revelation. So we are now going to begin with the first church that is mentioned in Revelation. So letter A, that is the church of Ephesus. So if you can just open your Bible with me in Revelation 2, verse 7. So basahin ko po. Revelation 2, verse 7. Remember po, our lesson says that our reward will be according to the churches that we are going to discuss this evening. So the first church that we are going to discuss is the church in Ephesus. Ano po ba yung reward na pangako po ng Panginoon dun sa church ng Ephesus? Sabi po sa Revelation 2:7, he that
Wait lang po ha. Balitan ko lang ng aking translation. Revelation 2, verse 7, let everyone listen to what the Spirit says to the churches. To everyone who conquers, I will give the privilege of eating from the tree of life that is in God's paradise. So, ano po ba yung significance ng katayuan po ng church in Ephesus sa atin pong pamumuhay ngayon po, no? Ito pong church in Ephesus, as you can recall po sa mga previous teachings po na narinig natin in different activities po natin sa church, this church in Ephesus, this is the church that has abandoned its first love for Christ. So, ang significance po nito, kung tayo man po, no, tayo po in our walk in faith sa ating pong Panginoon, in our Christian life, dumadanas po tayo ng iba't ibang level ng struggle in different areas po, no. Maaari pong at this point po nakaranas po tayo that we have abandoned our first love sa Lord. Yung ating pong init ng ating pong pagmamahal sa Panginoon, it is dwindling down. Dahil po sa mga maaari pong dahil sa mga nararanasan po natin ng mga struggle, so parang feeling po natin nanghihina na po tayo and we feel that we have abandoned our first love, yung ating pong init ng pagmamahal sa Lord, yung ating pong passion for Him, especially din po sa gawain ng Panginoon, maaring it is not just the same as before. So, in that area po, kung yun po ang ating struggle, sabi po ng Revelation 2:7, again po, basahin ko po, no, yung promise po ng Lord sa atin, let everyone who listens to what the Spirit says to the churches, to everyone who conquers, I will give the privilege of eating from the tree of life that is in God's paradise. So, marirefresh po tayo. If we stay with God, marirefresh po tayo. He will, yung kanya pong presence, no? It will energize us again. So, saan po natin makukuha yon? Unang-una po, we spend time more with God po. Sa ating pong personal time po. And also din po, sumama po tayo sa mga gawain na ginagawa po natin online, no? Dahil regardless po kung ano pong medium ang ating ginagamit to have our fellowship, nandoon po ang Panginoon, no? Hindi po nagiging outdated yung presence ng Lord. It's dahil unlike before, we are gathering together in one place and then we can feel and we have experienced the presence of God. And ganun din po, it is also the same as we are having the fellowship online, no? God's presence is not outdated with this kind of medium that we are using right now. So we are going to proceed with the second church. So that was the first church, the church of Ephesus, the one who abandoned its first love for Christ. The second church is the church of Smyrna. Sino pong gustong bumasa ng Revelation 2:11? Anybody who wants to read Revelation 2:11? Mag-unmute na lang po kung meron pong gustong magbasa. Revelation 2 verse 11. Apa. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. Amen. Amen. Praise God po. So, ito pong ang significance po niyan sa ating pong pamumuhay. Ito po kasing Church of Smyrna. Ito po yung nakakaranas po ng matinding persecution. This is the persecuted church. Doon po sa among the 7 churches po, siya po yung pinakang nakaranas ng persecution. So maaari pong sa ating pong personal life, nakakaranas po tayo ng persecution in different types, in different forms, in different areas of our lives. Especially po, ngayon po, karamihan po sa atin, maaaring nakakaranas po tayo ng persecution even from our own families. Yung sinesharean po natin ng Word of God. Minsan, although iba't ibang level po ng kanilang rejection, sometimes we feel persecuted na rin po, no? I believe nakakaranas po tayo noon. Kung hindi man po sa ating mga kapamilya, may it be the persecution is coming from our friends, from the circle of our friends, even from our colleagues siguro sa work. And
dito po ang pangako po ng Word of God, ang kanya pong pangako through His Word, sabi po diyan sa Revelation 2:11, let everyone listen to what the Spirit says to the churches. The one who conquers will never be hurt by the second death. Ano po ba yung second death? The first death, we all know generally the first death po is yung ating pong relationship ay disconnected sa Panginoon, no? And then ni-restore niya po 'yon. So tayo po bilang believers po ng Panginoon, yung ating pong spiritual death, doon po tayo nasisave. Yun po yung second death. Generally, yun po yung sinasabi po ng Bible na second death, yung ating spiritual death. At sabi po dito, although we are persecuted, kasi po kung makikita nyo po yung based po doon sa mga makikita po nating mga articles, particularly po doon sa mga persecution na naranasan po ng early churches, makikita po natin they are persecuted na in a way that even their mind is being torn apart. Bukod po dun sa physical torture na nararanasan nila. And in that situation po, it is very easily to give up yung kanila pong faith. So dito po, sabi po dito na he who overcomes shall not be hurt by the second death. So ando po yung pangako ng Lord that even if we have difficulties of many kinds and many forms in this life, ang sabi po ng Lord, doon po sa kanyang pangako, no? He will take care of us. So we will not be hurt by the second death. Yung ating pong spiritual ay patuloy po na aalagaan po ng Panginoon. So that is the significance of the second church. So the third church is the church of Pergamos. Sabi po ng ng Revelation 2:17, ako na po magbabasa, let everyone listen to what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone. On the white stone is written a new name that no one knows except the person who receives it. Again, this is talking about the Church of Pergamos. Ano po yung significance ng Church of Pergamos sa ating buhay sa ngayon po? Well, ito po, remember po, yung balikan ko lang po, yung una po nating church na pinag-usapan is the first church who is Ephesus, who has abandoned its first love. The second church is Smyrna, who is remains faithful amidst persecution. Now, the third church is the church that compromises its beliefs. So, maaring baka po tayo ngayon ay nakaranas po baka gayon po ang ating struggle, yung ating pong beliefs. Somehow, nag-i-struggle po tayo to make sense of it all, no? Yung maaaring hinahanapan natin ng reason, bakit ba tayo naniniwala dito? Bakit ganito yung ginagawa ng isang Christian? No po? Kasi po parang pag tiningnan nyo po, especially po yung ating pong mga kaibigan or mga kapamilya na they don't understand yung mismong core or yung mga ginagawa po ng being a Christian, minsan po, minamak nila tayo or sinasabi nga, doon po tayo nakaranas ng some sort of persecution, ano? Sinasabi nila, bakit nyo ginagawa yan, no? And I believe before, nung ako po bata, nung mga early days ko po na kami pong pamilya namin ay Christian, lagi po kaming pinipersecute ng aming mga kapitbahay, no? Alam niyo naman po yun, sinasabi nila, pag born again ka, medyo, those people are crazy, no? Para sinasabi nila na we don't think about what we are doing. But makikita po natin na hindi po ganoon yung case, ano po. So dito po yung ating pong belief, paano po ba natin mahahanapan to ng reason or paano natin maintindihan yung ating pong ginagawa para sa Lord? Well, unang-una po, tingnan po natin yung Word of God. Basahin po natin, no? And we should always ask the Lord to give us the knowledge and understanding po ng kanyang word upang makonect po natin, mahanap natin yung the reason why we are doing all the things that we are doing for the Lord, no? Bakit po ba tayo nagpe-pray? Bakit po tayo kumakanta? Bakit po tayo, especially po in the morning ng Friday, bakit ang kailangan natin gumising ng maaga, no? Yung karamihan po ng mga kaibigan natin that they never know God or not yet believing in the Lord, mas gusto po nilang gumising ng tanghali ng Friday because they want to go out. No, kahit na po ngayon na medyo restricted pa ng konti, pero they want to go out.
Yun po yung kanilang priority. Pero tayo, our priority first thing in the Friday morning is to worship the Lord. No? Sa kanila po, hindi po nila mahanap yung reason nun bakit natin ginagawa yun. But once they understand yung ating pong faith is we are doing it because we love the Lord. No? We are doing everything because we love the Lord and we believe the Lord na yung sa kanya pong mga promises sa atin. I think mas madali po natin silang masisharean po ng Word of God and then they will be persuaded po ng ating pong faith. No? So dito po sa ating pong faith, ang sabi po ng Revelation, our reward is bibigyan na po tayo a new white stone. Ano po ang significance po ng white stone? Doon po sa kultura po nila, during that time, pag binigyan ka po ng white stone, it is like giving you a clean slate. Parang do-over. Whatever you have done in your life, wrong things that you have done in your life, once you come to know the Lord, and then inaccept po natin siya, bibigyan niya po tayo ng new beginning, new life, no po, sa kanya pong through His grace po, no? At syempre po, mananampalataya po tayo. We have to believe and we have to have faith dun po sa ginawa ng Panginoon. So yun po yung reward na makukuha po natin. If we overcome yung ating pong struggle in our faith po, no? So let us proceed with the third church. And ang ating pong third church is number 4 po, the Church of Thyatira. Sabi po ng Revelation 2:26, He who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. So again po, we have to find the parallel of our situation po dito po sa ating pinag-aaralan. So ano po yung significance ng Church of Thyatira? Doon po sa binanggit po sa Revelation. This church po, ito po yung church that follows a false prophets, no? Sila po yung naniniwala doon sa nako-compromise po sila doon sa pag-follow, sa pag-obey doon sa mga false prophets po sa kanila po, no? So dito po, remember kung bakit po ang ating pong reward, sabi po dito, He will give, ang ating pong reward ay ano daw po, I will give power over the nation. Remember po, pagka usually po, ang mga prophets, ang concern, ang pinapagawa po kadalasan, hindi naman po lagi, pero madalas po ang pinapagawa po sa kanila ng Lord sa mga prophets concerning the nation. No, yung makikita niyo po 'yan, lalo na po yung mga major prophets in the Bible, ang kanila pong ministry pertains dun po sa in general, dun po sa like the nation of Israel. Minsan po, meron pong pinapagawa ang Lord particularly for some individuals na gusto pong i-deal ng Panginoon, gumagamit po siya ng mga prophets. Pero dito po, in general, ang makita po natin dito, tinuturo po ng Revelation, yung kasing church, it is a congregation. So, similar po siya or very same po siya in the concept ng as a nation. Kaya po, ang sabi po dito ng Revelation, He will give power to the nation. Bakit daw po ba? Kasi kailangan po, alam po natin yung false from truth. So, paano po natin malalaman po yon? We spend more on the Word of God. Kasi po, and then you try to ask the Lord po, na bigyan po niya tayo ng understanding. Kasi sometimes, baka po mali yung naririnig natin, no? Lalo po ngayon, very accessible po yung mga online na mga gawain. May it be through blogging, through this medyo private ng konti na Zoom gathering, or maybe sa FB. Marami po kayong mapapanood at makikitang mga different teachings. That could be somehow medyo lihis na po doon sa ating pong tinuturo po ng Biblia na pinaniniwalaan natin. And somehow, in these days po, mas kailangan po natin yung knowledge and wisdom coming from the Lord, no? To be able to determine the false prophets po. And baka po sa atin po, andun po tayo sa ganung area ng struggle po natin, ang ating pong reward, sabi nga po ng Revelations 2:26, He who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nation. So, ibig sabihin po, yung ating pong benefit, it's not only for us, but for the entire congregation po, for the entire nation po, na
kung saan po tayo na nabibilang. So yun po yung reward po na makukuha natin. So again, yung unang church po is the one who abandoned the first love. Maaaring nandun po tayo sa ganong stage. Or kung hindi man po, tayo po yung Church of Smyrna ng yung sa Church of Smyrna po is yung faithful po tayo kahit po tayo nakakaranas ng persecution, and then kung hindi naman po, yung maaaring pong tayo po yung Church of Pergamum, the church that compromises its beliefs, and pangapat po itong tinalakay natin is yung maaari pong tayo po yung Thyatira, the church that follows false prophets. So kailangan po nating baguhin yung ating pong mindset to be able to go back to the Word of God. And wag po tayong sumunod sa mga false prophets. And the fifth church po na pag-aaralan natin is Sardis. Amen. So dito po sa Sardis, ang sabi po ng ano po ba, kung halimbawa, ano po ba yung struggle ng Sardis o ano po ba yung situation ng Sardis? This is the church that is spiritually dead. So maaari pong siguro po dahil po sa mga hirap at iba't ibang klase po ng kahirapan na dinadanas natin, maaari pong we feel spiritually dead, no? Ano po ba yung sabihin ng spiritually dead? Una, basahin po muna natin just kung ito po yung ating pong struggle sa mga panahon na to. Ano po ba ang reward na makukuha natin? Sabi po ng Revelation 3:5. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So dito po, ano po ba yung significance ng Church of Sardis, which is spiritually dead daw po according, pag binasa po natin yung description, yung binabasa po natin na part ng mga verses, ito po yung mga reward part na po. Pero prior to that verses po, pag tinry nyo pong basahin, mahaba po kasi to, bawat churches po, makikita nyo po yung kanilang situation. So if you're going to read po yung about the Church of Sardis in Revelation 3, nakikita nyo po doon na it is being described as the church who is spiritually dead. Now, ngayon po, paano po natin mako-compare yung ating sarili doon sa Church of Sardis? Maaari po tayong spiritually dead. Alam niyo po kung bakit? Kung tayo po ay we are lacking from the feeding of the Word of God. Paano po ba? Tingnan po natin yung parallelism po nito or analogy. Kung tayo po ay nabubuhay physically, ano po ang kailangan natin? Bread. O yung sinasabi po ng sa Matthew 4:4, no? Daily bread. Kailangan po natin ng daily bread. Or food for our physical body. Kaya po tayo nabubuhay. So if you stop taking food, ano po nangyayari? Physically, you are getting weaker and weaker, and then eventually you are going to be dead. Pero hindi yun biglaan, no? Siyempre po marami pong complication yun kung if you stop taking food para po sa body natin. Una po, yung ating mga organs, magkakaroon po ng complication. So, and then you will, physically po, makikita ng mga kasama natin sa bahay, sabihin nila, mukha ka ng bangkay. Or you are, as if you are physically dead, pero buhay ka pa. Why? Because you have stopped taking food. You don't drink water, you stop eating food. So, mangyayari po, ganun po yung magiging physical appearance natin. Now, going to compare po natin yan sa ating spiritual situation, when do we become spiritually dead? When we stop getting from eating, having or receiving the Word of God. Kasi yun po yung spiritual food po natin eh. So if you stop receiving the Word of God, eventually you will feel spiritually dead. Why? Because that is your food. Ang sabi po ng Lord, yung mga bagay po na spiritual ay para po sa espiritu. Yung mga bagay po na physical para po yung sa yung sa word na sa ating pong the word that we are living in para po sa physical. So the foods that we eat para po sa ating physical body. But the word of God that we take, na pinag-aaralan po natin, we meditate, we contemplate, and then we try to find meaning po. Yun po yung para sa ating sa ating pong spiritual being. So we become spiritually dead when we stop taking the Word of God po na para po to nourish our souls. Do you agree po ba? Amen po ba? So, para po natin ma-overcome yon, ang kailangan po natin yung Word of God. And
try to hold on po dito po sa pangako ng ating Panginoon, He who overcomes shall be clothed in white garments and will not blot out his name from the book of life, and will confess his name before my Father and before his angels in Revelation 3:5. So yun po yung significance noon, yun po yung reward na makukuha natin. Yeah? So again po, para hindi po natin makalimutan, maaaring tayo po ang struggle natin, ating first love sa Lord nawala na. Kung hindi man po, tayo po yung nakakaranas ng persecution. Kung hindi naman po, tayo po yung somehow yung ating pong belief ay na medyo nasa sidetrack by false prophets na or prophecy or false teachings na naririnig po natin. Kung hindi man po ay tayo po ay yung na-compromise po yung ating beliefs ko. Ngayon po is baka tayo po ay spiritually dead, no? At this point, ito po yung ating pong natalakay. Now, the next church po na pag-aaralan natin is the church in Philadelphia. So dito po, kung babasahin po natin, kung if you are going to recall po yung ating pong mga napag-aralan before, no, na mga naituro na po ng iba natin pong mga leaders po sa ating church. Ito pong sa Philadelphia, kinommend po ito ng Lord. Sabi po niya na alam ko yung mga ginagawa mo for my sake. No, ito pong Philadelphia, very commendable po ito sa Panginoon. Pero kasi po ano po bang ginagawa ng church in Philadelphia? Paano po natin mako-connect yung ating situation? Ito pong sa Church of Philadelphia, na kahit po yung in spite of ng kanyang pong weaknesses, he patiently endured for the Lord po, no? Yung kanya pong endurance in spite of the different weaknesses po, nag-endured po siya for the glory of the Lord. So ito po yung kino-comment sa kanya ng Panginoon. Ano po ang pangako ng Panginoon sa Revelation 3:12? Sundan niyo na lang po ako. Sabi po dito, he who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and I will write on him my new name. Yan po ang sabi ng Panginoon, no? Habang isinusulat po ito ni John. So dito po, makikita natin na kung tayo po ay parang tayo po halimbawa po ay patuloy po tayong nag-i-struggle and in spite po nakakaranas tayo ng weaknesses, alam po natin yung ating weaknesses, but we still continue po to serve the Lord, to love the Lord, and to stay yung ating pong keeping our faith sa Lord. I-acknowledge po ng Panginoon yan at yun po ang ating reward po na makukuha po natin. Ano? Sabi po ng Lord, I will make him a pillar in the temple of my God. Kung mapapansin nyo po, yung reward na nakukuha natin, opposite kung ano po yung ating struggle. Dito po sa Church of Philadelphia, ang kanya pong struggle is despite of the weaknesses na meron siya, or maaaring tayo po, no, gawin po natin personal, kung ano man po yung ating struggle ngayon, and in spite of the weaknesses that we have, by God's glory and by God's grace, patuloy po tayo, no, nananatili sa Panginoon. Ang sabi po niya, gagawin daw po niya tayong pillar of the temple. So in spite of our weaknesses, ang sabi po ng Lord, gagawin niya po tayong isang matibay na pillar in the temple of my God, no? Kahit po tayo po ay maraming weaknesses, gagawin po tayong malakas ng Panginoon. Dahil po sa ating pong kahinaan, doon po nare-reveal yung power ng Panginoon. Amen po ba? So, dito po yung maring yung po nararanasan natin ngayon. Hindi man po natin inabandon yung ating first love sa Panginoon, pero maaring despite po ng ating kahirapan, patuloy po tayong nagpapatuloy sa Panginoon, gagawin niya po tayong malakas. Amen. Mararanasan po natin to, siyempre po, kapag tayo po nagtagumpay na in the spiritual area po ng ating buhay, nagmamanifest po yun sa ating pong physical. Amen. So, finally po, ang ika-7 po na pag-aaralan natin na church, maaaring ito po yung ating situation this evening. Ano po ba ito? Ito po yung sa Church of Laodicea. Ito po yung madalas na rin nating naririnig sa mga teachings po na patungkol po sa mga ganitong panahon. Ano po? Ano po ba yung Church of Laodicea? Ito po yung church na lukewarm. Pagka gusto niyo pong aralin yung mga churches po na binabanggit po dito, ito po yung mababasa nyo sa Revelation chapter 2 up to chapter 3. Nandoon po yung 7 churches po na yan, dinidescribe po dyan. And if you are going to read those passages, makikita nyo po na itong Church of Laodicea, ang kanya pong description is the lukewarm church. Okay? Ang sabi, kung sakali man po na tayo po personally
ay nakaka-relate po dito sa situation ng Laodicea Church. Ano po ba yun? Yung medyo lukewarm, no? Hindi po tayo nanlalamig, hindi rin po tayo mainit, no? Yun po yung description ng Revelation in chapter 3, dun po sa pagiging lukewarm, no? Kung tayo po ay ganyan po yung ating sitwasyon, spiritually speaking, we have to overcome that situation. Bakit po? Tingnan po natin yung ating reward na makukuha. Sabi po sa Revelation 3:21, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. Now, bakit ganun po yung reward na makukuha natin? Pag binasa niyo po kasi itong sa chapter 3 ng Revelation, patungkol, especially po dito po sa part ng Laodicea, dinescribe po dito kung ano po ba yung gagawin ng Lord kapag tayo po ay lukewarm. Sabi po niya sa Revelation 3:16, ito po, bisahan po natin sa Revelation 3:15. Sabi po dito, I know your actions, that you are neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. Since you are lukewarm and neither hot nor cold, I am going to spit you out of my mouth. Isipin niyo po yun. Close na tayo sa Lord. Sabi niya, kung tayo po ay ganyan, lukewarm, tayo daw po ay kanyang isusuka. So, in a way po, parang ilalayo niya po tayo sa kanyang presence. So, kung yan po ang ating struggle, let's ask the Lord for His provision po to empower us para po mapagtagumpayan natin. Bakit po? Because we want to be in His presence po, no? Sabi, we all desire to be with the Lord sitting beside His throne po, no? Kasama po natin siya sa kanya pong presence, no? So yun po yung mga rewards na ating pong makukuha, ibibigay po sa atin ng Lord kapag napagtagumpayan po natin or we overcome yung ating po mga struggles in our life. So again po, just a sort of review, maaari po ang ating mga struggle ay isa sa mga ito. Unang-una po, maaring we have abandoned our first love sa Lord, or kung hindi man po, or any combination po, maaring kayo na po nakakalam nito, no? Sa inyo pong personal na standing sa Lord. So maaring we have abandoned our first love sa Lord, or kung tayo man po ay nakakaranas ng persecution, or yung ating pong beliefs, medyo nako-compromise, no? Na kahit po gusto natin gawin yung according dun po sa tinuturo at na pinapagawa po sa atin ng Lord, but we tend to compromise. Maaring yun po yung ating struggle. Or tayo po ay we tend to follow false prophets. Or kung hindi man po, we are spiritually dead. Or kung hindi man po, tayo po ay medyo nanghihina. But we keep on continuing po, no, para sa Lord. Or and finally po, tayo po ay lukewarm sa ating pong pananampalataya sa Lord. Either po dito sa pitong to na ating pong situation na naranasan sa Panginoon, we have to overcome. Especially po tayo po ngayon ay nakakilala na sa Panginoon, kasama po natin siya. So, yung kanya pong presence in our life, yun po yung will enable us to overcome all these struggles that we have, no? Pero meron po tayong decision na dapat gawin natin. No po? So, ano po ba yung dapat daw natin gawin? Ito po yung second part ng ating pong pag-aaral, how to become an overcomer. So, meron po ditong three major na ituturo po sa atin ng Panginoon this evening. So, ito na po yung second part, how to become an overcomer. Number 1, or letter A, overcome evil with good. So, yun daw po ang gagawin natin, no? Kung yung mga pitong situation kanina na nararanasan natin, paano daw po natin ma-overcome? Unang-una, overcome evil with good. Sabi po ng Romans 12:17 to 21, ako na po magbabasa. Sundan nyo na lang po ako sa inyo pong mga Bible. Medyo mahaba-haba po ito. Ito po yung marks of true Christian. So sabi po dito sa 12:17 to 21, do not pay anyone back evil for evil, but focus your thoughts on what is right in the sight of all people. If possible, so far as it depends on you, live in peace with all people. Do not take revenge, dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, vengeance belongs to me. I will pay them back, declares the Lord. But if your enemy is hungry, feed him. For if he is thirsty, give him a drink. If you do this,
you will pile burning coals on his head. Do not be conquered by evil, but conquer evil with good. So yun po yung tinuturo sa atin ni Paul dito po sa kanya po sinulat sa Romans, no? Paano po ba natin gagawin daw yon? Sabi po niya, whenever we are experiencing evil from other people, overcome evil with good, no? So yung mga kaaway po natin, so hindi ko na po papataasin ang mga kamay kung sino po may kaaway. Lahat po tayo may kaaway in different forms or shape, so to speak po, no? At sa iba't iba pong relationship natin sa buhay, maaari po tayo may kaaway tayo sa ating family, sa ating friends, ating pong colleagues, minsan ating boss, no? And understandable po 'yun. Pero ang tinuturo po sa atin ng Lord na dapat po nating matutunan, overcome daw po natin yung evil with good. No? Kung mapapansin niyo po, hindi po tayo tinuturuan ng Lord paano natin gagantihan 'yon kasi sabi ng Lord, sa kanya daw po yung vengeance. Doon po sa binasa natin, no? Alam niyo po kasi ang gusto po ng Lord, sabi po niya, no, kung marirecall niyo po ulit yung binasa po natin na sa Romans, na hangga't maaari po, we live peace with all, no? Dito po naalala ko yung ang tinatawag po na independent foreign policy ng Duterte administration. Ewan ko po kung medyo familiar po kayo doon, no? Sa kanya po ngayong policy, kanyang foreign policy, ang sinasabi po niya, we should be friends to all, but enemy to no one. Di ba po, napakagandang foreign policy. Kaya nga po, kung mapapansin niyo po, tingnan niyo po, ito po yung, gusto ko lang pong gawing example, no? Para po medyo practical po. Ang kanya pong approach, hindi ko po itinataas si Duterte, pero makikita lang po natin yung significance ng ating po pinag-aaralan dito. Ang ginawa po niya, pag tiningnan niyo po, hindi ko naman po sinasabing ito yung naging inspiration ni Duterte. Ang sinasabi ko lang po, yung parallel na tinuturo ng Biblia. Makikita po natin na totoo eh. Kasi maganda yung benefits. Tingnan niyo po, sabi po ng Bible sa atin, overcome evil with good, no? Dati po, kaaway po natin yung mga kapitbahay nating na bansa. No? Ginigera po natin, hindi po natin sila bate, kung in short. Kumbaga parang hindi po maayos yung ating relationship. So, ang ginawa po ni Duterte, inayos niya po, no? Kaibigan niya po ngayon yung China ngayon, kaibigan niya yung Russia. Dati po hindi po tayo pinapansin yan. Ang kaibigan lang po natin, yung ibang bansa na medyo, natin, parang kapanalig natin, pero hindi natin alam kung hanggang saan nila tayo tutulungan. Ang ginawa po niya, sabi po niya, ito yung kanyang policy. Kahit naman po i-check niyo ito sa mga news, ito po yung sinabi niya na ang kanyang policy, friends to all and enemy to no one. Wala po dapat tayong kaaway, pero kaibigan natin lahat. Parang ganon. So pag tiningnan niyo po, ganun po yung kanyang principle. Tingnan niyo po, di ba marami po tumutulong sa atin ngayon ng mga bansa. Mapapansin niyo po. No? Gusto tayong bigyan ng gamot ng galing sa Russia just in case maging successful po yung sa COVID vaccine. Ganun din po yun sa China. Now, sa ating pong spiritual at saka ating po personal na pamumuhay, ganun din po yung pwede nating i-apply to overcome yung ating pong mga nararanasan ng mga evil or mga hindi po magagandang bagay na nararanasan natin from other people, no? We pay good sa kanila pong ginagawang evil sa atin. Although, alam ko po na mahirap po yon. Kaya nga po, mababasa niyo po sa James 6, ang sabi po ng Lord, kung kayo po ay nangangailangan ng wisdom, hingi po tayo sa Panginoon. No? Kasi po yung ating pong situations, ang Lord lang po nakakaalam. So whenever you are struggling, sabihin niyo po, paano ko ba gagantihan ng kabutihan nitong aking boss na sinisigawan ako every day? Wala rin po ako mabibigay sa inyo ngayon na practical answer for that. Pero ang masasabi ko lang po, you pray to the Lord, ask the Lord po sa kanyang guidance na ibibigay po sa inyo. No? Malay nyo po, sabihin sa inyo ng Lord, ipagtimpla mo kasi siya ng chai or ng tea. Why not, no? Hindi nyo po alam, baka yun lang po ang kailangan, no? Na maging mabuti po yung relationship. Who knows po, no? At least we follow po yung tinuturo po ng salita ng Lord, no? Agree po ba tayo doon? Na we should always pay good yung mga evil deeds na ginagawa po sa atin ng ating mga kaaway, we overcome them with good deeds. So second po, how to become an overcomer. If you are born of God, you will overcome the world. No? Yan po yung sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 4 and 5. So basahin ko po, no? 1 John
5. Wait lang po. 5:4. Okay po. So 1 John 5:4 po. Because everyone who is born from God has overcome the world. Our faith is the victory that overcomes the world. Who overcomes the world? It is not the person who believes that Jesus, it is not the person who believes that Jesus is the Son of God. Ibig sabihin po dito, no, yung tanong po na, sino daw po yung nakakapag-overcome ng sanlibutan? Tayo po na nakakilala sa Panginoon. No? Kasi po yung ating po pinananampalatayaan ng Panginoon, na-overcome na po niya yung world. Siya na po yung nagtagumpay dito po sa mundong ito. So, tayo po, na tinanggap po natin siya, at saka tayo po ay kanya na pong ginawang anak, tayo na rin po ay, meron na rin po tayong kapangyarihan to overcome the world. No? Sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan na ibibigay po sa atin, dito po sa ating mga nararanasan na struggle. To love the world is to be bound by lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ito din po yung sinasabi ng ito po yung mga bagay na mapapagtagumpayan po natin, no? To support that po yung 1 John 2:15. 1 John 2:15 po, basahin ko po. 1 John 2:15 up to 16. 17, sorry po. Sabi po dito 15 to 17, stop loving the world and the things that are in the world. If anyone persists in loving the world, the Father's love is not in him. For everything that is in the world, the desire of the fleshly gratification, the desire for possession, and the worldly arrogance is not from the Father, but is from the world. And the world and its desire are fading away, but the person who does God's will remain forever. So dito po, ang sabi po dito, no, i-overcome na po natin tong mga lust, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ito po, mapapansin po natin, somehow, pwede po natin itong i-generalize po in one word, no? Yung greed, pagiging greedy. Mapapansin nyo po na yung pong kasalanan ng greediness, ito po yung binibigyan po lagi ng emphasis sa Word of God. Bakit po kaya? Natanong nyo po ba yan? Bakit po ganun, no? Pagka, even sa ang Lord po, pag siya po ay nagsasaway ng lumalapit po sa kanya, sinasaway po niya, sinasabi niya na be aware of greed. Bakit po kaya ganun? Iba po yung pagtalakay po ng Panginoon sa greed. Kasi po, kung titingnan niyo po sa lahat po ng mga kasalanan na pwede po nating makumit, yung mga kasalanan po na yan, very obvious. Napansin niyo po ba? Halimbawa po, kapag kayo po ay kayo po ay nagsinungaling, alam niyo po na nagsinungaling kayo. Alam niyo rin po na magsisinungaling kayo. Halimbawa, pinaplano niyo magsinungaling at alam niyo po yun. Kumbaga aware kayo na magsisinungaling kayo. Halimbawa, kayo po ay magnanakaw, alam niyo po na magnanakaw kayo. At may nanakawin kayo. Actually, magpaplano pa nga kayo eh. Hindi po kayo nagugulat, bigla na, uy, hindi akin to ah. Parang ganon. O halimbawa po, nagkasala po kayo ng adultery. Doon po sa mga may asawa, no? Hindi naman po yung bigla kayong nagulat, oh, wait, teka, hindi kita asawa. Di ba po? Kapag kinukumit po natin yung mga bagay na yon, aware po tayo. Now, tingnan nyo po yung greed. Yung pagiging sakim. Now, ito po kasing greed, hindi nyo po alam na pumapasok na pala siya sa ating puso at isipan. Unlike po ng ibang kasalanan, aware po tayo, madali po natin silang ma-detect. No, kaya nga po minsan yung ibang tao, nasasaway tayo kasi parang minsan very obvious yung ginagawa natin. Oh, ikaw masyado ka nang nagiging mayabang or minsan masyado ka nang mapagmataas, ganyan. Nadedetect po kagad. Pero yung greed, meron na po ba kayong kapatiran, halimbawa po, no? Or kakilala, kahit po hindi Christian. Halimbawa, kunyari po, kahit sino pong tao nakakilala nyo, meron na po bang umamin sa inyo, lumapit sa inyo isang araw at nagsabi na kapatid or kuya, ate, may kasalanan ako sa Panginoon, ang kasalanan ko ay greed. Meron na po bang narinig niyo na po ba may nag-confess po ng ganon?
Usually po, ang kino-confess nila, alam mo, nagkasala ako, nakapagsinungaling ako kay nanay, nakapagsinungaling ako kay tatay, nanakaw ko to, o nakapagsinungaling ako sa wife ko, nakapag-cheat ako ng ganyan. Yun po yung mga bagay na nako-confess. Pero meron po ba kayo narinig na nag-confess po sa inyo about, sabi niya, nagiging greedy na ako or nagiging sakim ako? Alam niyo po bakit? Kasi nga po yung kasalanan po na yon, gumagapang po yung sa heart natin, di po natin nalalaman. Undetected, kaya nga po ang sabi ng Panginoon, beware of greed. Siya po yung isang kasalanan na hindi po natin totally minsan napapansin na nasa puso na po pala natin or nasa mind na po pala natin. So nakakagawa na po tayo ng mga bagay na hindi na po nais ng Panginoon. Amen po. So yun po, no? Another step po to become an overcomer. Unang-una po, overcome evil with good. Pangalawa po, be born of God, no? Para po ma-overcome po natin yung world. Pangatlo po, last step, overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony, not loving your life to the death. Ito po, basahin po natin ang Revelation 12:11. Revelation 12:11. Our brothers conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies, for they did not cling to their lives even in the face of death. Ito pong passage na to, ito po yung part na kung saan po dinidescribe po si Satan na siya po ay talunan na po dito po sa part po ng Revelation. Na-overcome daw po siya by the blood of the Lamb. So, si Jesus Christ po yun, blood of Jesus Christ. And the word of their testimonies. So, importante po pala na yung ating pong pananampalataya sa Panginoon at yung ating pong testimony ay ating pong panghawakan at ating pong ipahayag para po ma-overcome natin yung sanlibutan or yung ating pong mga struggles in life, no? So yun po yung tatlong pwede po natin gawin. Overcome evil with good, be born of God, or accept God po, and overcome by the blood of the Lamb. So yung ating pong faith at saka yung ating pong testimony, not loving your life to the death, no po. So yun po yung tatlong bagay na pwede po natin gawin. Now, tapos na po yung ating pong pag-aaral. Ngayon po, meron po tayo natitira pang time. Baka po meron po sa inyong gusto mag-share dito po sa ating mga discussion question. Pwede po kayong mamili dito sa tatlo. Ang ating pong tanong, una, when did you learn that you could be an overcomer? Kailan daw po ninyo natutunan or nalaman na pwede po pala tayo maging overcomer? Pwede po ngayong gabi na to na nalaman po ninyo or sometime long ago, any time po ng ating pong buhay, na-reveal po sa inyo, natutunan nyo po sa Lord na pwede po pala kayo maging overcomer. You can share po, no? Or, ito po yung isang tanong, how are you overcoming evil with good? Baka po meron pong gusto mag-share. Nakaranas na po ba kayo noon? Or you overcome evil with good deeds? Or masama pong naranasan nyo, pinalitan nyo po, ginantihan nyo po ng mabuti? Or would you like the prayer of agreement to overcome in a certain area of your life? So meron na po ba kayong gustong ipanalangin sa area po ng buhay ninyo na para po ma-overcome po ninyo yung struggle? Pwede po kayo mamili kung sino po ang gusto mag-share sa inyo. I think yung number 2 po, very interesting. Sino po dito yung nakaranas na you overcome evil with good? Kumbaga, ginawan po kayo ng masama, ginantihan nyo po ng mabuti. Meron po bang gustong mag-share? Remember po, yung ating pong isa po sa step para maging overcomer po tayo, yung testimony daw po, di ba? Natandaan po ba ninyo? Yung ating pong third step, overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony. Sige po, gumanti na po kayo ngayon. Sino po ang gusto mag-share? Na ginawan po kayo ng masama, but you answered back with good deeds. Wala po ba? May time pa po. Sige po, meron po yan. Hintay lang po tayo. Be patient, ika nga po. Yan. Praise God. Kaya Romy.
Bro, praise God. Sige, walang mag-testify. Ako na lang. Ako Sige walang po, mag-share. Sige. sige po. I-share ko yung mga bagay na nangyari sa buhay ko na mapapait. Masasaklap. Pero ang ginanti ko is kabutihan. Amen. Praise God. Sige po. So, hindi pa ako Kristiyano nun kasi. So, ito, sorry naman sa side ng misis ko, yung mga side ng misis ko ang talagang kumbaga is yung tingin nila sa akin kasi noon is masyadong mababa. So, marami ako naririnig, marami silang sinasabi. Actually, against sila sa akin. Ayaw nila akong maging asawa ni Mrs., ni Ate Lani. So, maraming buwabatikos, kesyo, ganon-ganon, wala akong sapat na hanap buhay o wala akong permanenteng hanap buhay. So, discrimination, kumbaga. Pero nung ako'y pinagpala, nakakilala ako sa Panginoon, hindi ko alam na ang Panginoon is may plano pala sa buhay ko. So, sa madalit salita, binigyan niya ako ng pagkakataon, binless. So, ang ginawa ko sa tuwing uuwi ako ng Pilipinas, lahat sila is binibigyan ko ng pasalubong, binibigyan ko ng goods, lahat. So, hindi ko na iniisip ba yung mga bagay na nakasakit sa akin o kung sino man yung sumakit sa akin, sa puso ko. So, basta ang ginawa ko is binalik ko na maganda sa kanila. So, kasi yun ang talagang sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, yun ang dapat. Kasi ang pagpapala is talagang ibubuhos sa atin ng Panginoon kapag ginawa mo yun. Mahirap gawin. Masyadong mahirap kasi kumbaga kaaway mo patatawarin mo, kaaway mo, mamahalin mo, kaaway mo, bibigyan mo yung mga nakasakit sa iyo. Masyadong mahirap po kung talagang iisipin natin. Pero nanaig po kasi yung blessing, yung ginawa sa akin ng Panginoon na pagpapala. So, naging wise po ako para po sino po ba ako para tumanggi sa ginawa sa akin ng Panginoon kung hindi ko ibabalik sa Kanya ng maganda? So yun po, lahat po sila ngayon is naging mabuti na sa akin, ang sa side ng aking asawa. So lahat sila is ay tinuring na akong kumbaga family. So yun po, glory to God po. Sa Diyos po ang Amen. papuri. Amen. Praise God po, no? Sa senior po ni Kuya Romy. So, mapapansin po natin, yung kanya pong struggle, sabi nga po niya, marami. Marami yung kanyang, medyo, ka-struggle niya po, no? Pero mapapansin po natin, yung sa base po dun sa senior ni Kuya Romy po, no? Ano po ba yung kapag tayo po ay gumanti ng kabutihan dun po sa ating mga kaaway or yung mga gumagawa po sa atin ng masama? Kasi po sa pananaw po ng iba ng mundo, yung mga taong hindi pa po nakakilala sa Panginoon at hindi po nakakabasa ng kanyang salita, parang lugi ka po no? Kapag kayo po ang ginawa nyo. Narinig niyo na po ba minsan yon? Yung minsan po merong unbeliever na sabi nyo, balak kong gawin to, balak kong gumanti. Minsan po, gagatungan niya pa kayo na gumanti kasi sa kanya, sa palagay niya, makakalamang ka kapag gumanti ka, mas makakabawi ka kapag gumanti ka. Pero ano po bang tinuturo sa atin ng Panginoon? Kagaya po ng nakita natin sa buhay ni Kuya Romy, ginantihan niya po ng mabuti. Ngayon po, sabihin po natin, parang lugi yata si Kuya Romy noon Pero sa pananaw po yun ng hindi po nakakilala sa Panginoon, no? Kasi po, gusto nga po ng mga hindi po nakakilala sa Panginoon, gusto niya gantihan. Para makalamang ka, gumanti ka. Pero ano po ba yung nakuha pong benefit ni Kuya Romy? Mas naging fulfilled po yung kanyang heart. Kasi gumawa po siya ng mabuti. Hindi niya po ginantihan ng masama. He did not repay evil with evil. He repay evil with good. Ang ano po yung unang benefit na nakukuha natin doon? Tayo po, yung ating po, nagkakaroon po tayo ng peace of mind. Yung ating pong kalooban, mas gumagaang, mas gumiginhawa. Doon pa lang po, nakakakuha na po tayo ng benefit. So ano po yung benefit na nakukuha natin? Kagaya rin po ni Kuya Romy, patuloy po siyang bine-bless ng Panginoon.
Kasi sumusunod po siya dun sa Word of God eh. Sabi nga po ng Word of God, repay good with evil with good, no? Yun po yung ginawa ni Keromi. Kaya po, hindi po tayo lugi kapag sinunod po natin yung Word of God. And yun nga po, kaya po maganda din po na meron po nakapag-testify po sa atin sa area na yan kasi po I believe po na yun po yung madalas po natin nagiging struggle, no? Hindi man po yan matagal na panahon kagaya po ni sinasabi ni Kuya Romy, sa kanya po naranasan medyo mahababang panahon. Sa atin po maaaring maikling panahon lang po pero nandoon po yung katuruan ng Panginoon, hindi naman po nakabase yun sa haba or sa dali ng inyong struggle. Ang sabi po ng Panginoon, gawin po natin yung mabuti at all times. Yun po yung kanyang gustong ituro sa atin. So every time po na mayroon pong gumagawa ng hindi po mabuti sa atin, gantihan po natin ng mabuti para po unang-una po napiplease natin ang Panginoon. Pangalawa, yung ating pong puso, alam po natin na nasa tama. No? Wala na po tayong alalahanin. Kasi isipin niyo po, pag ginantihan niyo po yun, isipin niyo pa, gagantihan din kaya ako nun? So wala po kayong kapanatagan, wala po kayong peace of mind. So halimbawa po, LQ po tayo ng ating mga wife or ng ating husband, no? Tapos ipagluluto niyo, wag niyo naman pong alatan, ano? Yung sarapan niyo pa rin po ng timpla kasi kayo rin po kakain nun, di maalat din po yung kakainin niyo. No? Kung lalo na po kung sasaluhan niyo si Mrs. o si Mr. Ano na po, di ba po ba? So, wag niyo pong gantihan, kumbaga sarapan niyo po para kayo rin po yung magbe-benefit. Unang-una nga po, yung inyong pong kalooban, alam niyo po na nasa tama. No? Ngayon po, kung patuloy po nagagawa po ng masama sa inyo yung inyong kaaway, hindi naman po bulag ang Panginoon. Sabi po ng Panginoon, vengeance is mine. No? Ang Lord na po yung bahalang gumanti doon para sa inyo. Basta po sa inyo, sabi ng Panginoon, gawan niyo po ng mabuti ang mga kaaway po natin. No? I believe na yun po yung talagang isa sa mga struggle po natin. Kahit po Christian kayo or bagong Christian, lumang Christian, yun po nagkakaroon po tayo ng ganyang pag-struggle sa ating buhay. So praise God po. Salamat po again kay Kuya Romy sa kanya pong pag-share ng kanya pong testimony. At tayo po ay pupunta na po sa ating scripture memory verse. Paki-memorize po yung ating memory verse ang ngayong gabi. Ang Revelation 12:11. Ang sabi po dito, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. And they did not love their lives to the death. So once again po, yun po yung ating pong memory verse, Revelation 12:11. So, nais ko rin po ulit bigyan po ng diin sa atin po, no? Yung ating pong testimony is one way to overcome din po yung ating pong mga struggle. Patuloy po nyo na i-declare yung kabutihan po na nararanasan natin, maliit man, sa tingin nyo or malaki. Ang sabi po ng ating napag-aralan ngayon, isa po yun, is yung ating testimony. Ma-overcome po natin yung ating struggle dito po sa ating kasalukuyang nararanasan po. So praise God. Tapos na po tayo. I hope po may natutunan po tayo. May natutunan po ba tayo sa Word of God? Amen. Praise God po, no? Lalo na po dun sa na-share po ni Kuya Romy, marami po tayong natutunan doon. So, samahan niyo lang po ako. Tayo lang po yung mananalangin sandali at tayo bibigay ko na po mamaya dun sa naka-assign po na magko-closing prayer. Father God in heaven, maraming salamat po Panginoon Lord sa iyong katuruan, Ama, sa gabing ito. Patuloy po Panginoon na aming hinihingi, Panginoon Lord God, ang iyong kapangyarihan, na patuloy Panginoon na samahan niyo kami Panginoon Lord God in doing everything Panginoon Lord God according Panginoon sa aming natutunan this very evening on how to be an overcomer Panginoon. Higit sa lahat Panginoon Lord God, ang aming struggle is ang aming po Panginoon pakikipagkapwa-tao Panginoon Lord God sa aming mga nagiging kaaway or mga gumagawa Panginoon Lord ng mga hindi magaganda sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami na sila ay gantihan namin ng mabuti, Panginoon, na ayon, Panginoon, sa iyong nais sa iyong mga anak, Panginoon. Ama, patuloy, Panginoon, namin binabalik ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God po. Amen. Bago po tayo dumako sa closing prayer, let us sing once again to our Lord Jesus Christ. On my knees,
curtains close behind. There's no pretend. I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you. It's all because of you. The God I know, the God I know, righteous and holy. The God I know, The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, the God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, the God I know, your heart beats within me. As you are, so are we. This is my cry. This is my cry. My one desire, more of you, more of you. This is my cry. This is my cry. My one desire, more of you, more of you. The church he knows, church he knows, righteous and holy. The church he knows, the church he knows, faithful and true. The church he knows, the church he knows, the tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church he knows, the church he knows, light of this city. The church he knows, strengthens the weak. The church he knows, your heart mighty. As he is, so are we. The church he knows, church he knows, righteous and holy. The church he knows, faithful and true. The church he knows, a tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church he knows, light of the city. The church he knows, strengthens the weak. The church he knows, is strong and mighty. As he is, so are we. For the last time, the church he knows, righteous and holy. The church he knows, strengthened and true. The church he knows, a tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church he knows, light of this city.
He knows is strong and mighty as He is, so are we. As He is, so are we. As He is, so are we. As He is, as He is, so are we. Thank you, Jesus. Yes, Lord, salamat Panginoon, magaling mo ito Panginoon. Patuloy Lord, nakalong Panginoon na yung pinito Panginoon na mapagbulay-bulayan ng iyong mga salita Panginoon. Salamat Panginoon sa tangang nangyari Panginoon. Salamat Lord, patuloy Lord na pinaalala mo Panginoon sa amin Panginoon kung paano namin malalampasan ng Panginoon nakakaranas Panginoon ng panlalamig sa iyo Panginoon. Kung kami mga Panginoon nakakaranas Panginoon na magpinahina Panginoon. Salamat Lord sa mga salita Panginoon na patuloy na binibigay mo sa amin Panginoon. Pinaalala mo sa amin Panginoon. Ikaw lamang Panginoon ng aming sandalan Panginoon. Sa oras ng aming mga panghihina. Kung kami Panginoon nakakaranas Panginoon ng kahinaan Panginoon sa aming buhay Panginoon. Patuloy Lord na ang iyong presensya Panginoon, ang iyong Espiritu Panginoon ay patuloy Lord na dinadalangin namin Panginoon ang pagsama Panginoon sa amin sa araw-araw na aming buhay Panginoon. Salamat Lord sa mga salita Panginoon na natingin mo Panginoon sa aming mga puso Panginoon. Lord, kaya mo Panginoon na ito Panginoon ay magamit namin Panginoon sa aming araw-araw na buhay Panginoon. Kung kami bang Panginoon nakakaranas Panginoon ng mga problema Panginoon sa aming mga buhay Panginoon. Lord, ikaw Panginoon ang isang aming kapitan Panginoon. Hayaan mo Panginoon, patuloy Panginoon sa aming mga oras. Kung patuloy kami Panginoon na magsasalit ng iyong salita Panginoon. Ikaw mo Panginoon, hayaan Panginoon na itong mga salitang ito Panginoon, mahiwahalay sa aming buhay Panginoon. Tapos Panginoon, patuloy Lord na pagtuloy mo Panginoon sa amin na kami Panginoon na patuloy na ikaw Panginoon ang siyang hanapin Panginoon ang aming mga puso Panginoon. Ikaw Panginoon ang aming sakit Panginoon. Ikaw Panginoon ang patuloy Lord na sumama Panginoon sa amin. Panginoon sa iyong anak ng ginamit Panginoon sa gabi nito Panginoon. Sa gagawin tayo Panginoon. Lord, napagpalain mo Panginoon ang kanyang buhay Panginoon. Patuloy Lord na gagawin mo Panginoon siya sa iyong naubusan Panginoon. Patuloy Lord na iyong mga salita Panginoon ang siyang mamutawi sa kanyang mga labi Panginoon sa kanyang paghahayag ng iyong mga salita Panginoon. Mga oras na siya Panginoon ay yung ginagamit Panginoon. Hayaan mo Panginoon na makikinig sa kanya Panginoon. Hindi lamang Panginoon marinig ang iyong mga salitang ito Panginoon. Sa Panginoon ay kanilamay sa buhay Panginoon. Salamat Panginoon sa mga kapatid Panginoon na naririto Panginoon na patuloy Lord na ikaw ang inuna Panginoon. Ito Panginoon na may mga personal na mga bagay na mga dapat unahin Panginoon na patuloy Lord na ikaw ang inuna Panginoon sa mga oras na ito Panginoon. Lord, alam namin Panginoon na hindi sayang Panginoon na ibigay namin Panginoon ang oras na ito Panginoon sa iyo Panginoon. Lalaki namin Panginoon. Ang maglingkod sa iyo Panginoon hindi ka lubihan Panginoon na makinig ng iyong mga salita. Ay ikaw ay papurihan Panginoon na hindi ka walang Panginoon. Tapos Panginoon, ito Panginoon ay patuloy na magiging pagpapala Panginoon sa aming buhay Panginoon. Salamat Panginoon
na sa iyong mga salita, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain ng Panginoon ng mga kapatiran, Panginoon, na nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa platform, Panginoon, na iyong ginamit, Panginoon. Salamat sa mga connection, Panginoon, na hindi na Panginoon, ng kaaway, Panginoon, upang hindi namin mapagpatuloy, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa, Panginoon, sa maghapon, Panginoon, sa mga Panginoon, patuloy na pinagkakalob sa bawat isa, Panginoon. Sa mga company, Panginoon, ng bawat isa, ginagamit mga channel of blessing, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon, sa talagang nito, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkakalob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa ibang Panginoon, nakakaranas ng Panginoon. Pandemic na ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, ito ang kikilos, Panginoon. Ang panahon ng Panginoon, ito lamang, Panginoon, na aming sasandala, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon. Nalig, Panginoon. Naligaw lamang, Panginoon, ng Diyos. Mga Diyos, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang gagawa ng himala, Panginoon. Lord, na kami, Panginoon, ay iinit ng Panginoon. Sa mga nakakaranas, Panginoon, ng mga sakit, ang kami, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Panginoon. Sa aming pamilya, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon. Ng mga sakit, Panginoon, patuloy, Lord. Napalutan mo, Panginoon, sila ng iyong banal na dugo, Panginoon. Tumang Panginoon, Panginoon, sakit sa kanilang mga pisikal na Panginoon, Panginoon. Tumang Panginoon, sa COVID, Panginoon, Lord. Ito ang bumibig, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ng iyong kagalingan, Panginoon, na patuloy. Lord, na maranasan nila, Panginoon. Sa mga nagpadala, Panginoon, na kanilang mga panalangin, Panginoon, kay Romel Glory Castillo, Panginoon, Lord, ito ang Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan niya, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong kagalingan na nagmumula lang, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, lamang, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, nakapaligid niya, Panginoon, na maging instrumento, Panginoon, ng kanyang Panginoon. Ibig, Panginoon, sa mga nakakaranas, Panginoon, ng kawalan ng mga trabaho sa mga panahon na ito dahil sa pandemic na ito, Panginoon, Lord, ikaw ang kumilos, Panginoon, upang yung mga provision, Panginoon, na mula sa iyo, Panginoon, na kanilang ma-receive, Panginoon, yung kanilang mga hinahangad, Panginoon, ng mga trabaho, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, na pagkaloob sa kanila, Panginoon, yung mga benefits, Panginoon, sa isang company, Panginoon, kung ano yung mga nararanasan ng iba, Panginoon, ng mga benefits, Panginoon, Lord, ito, Panginoon, mag-provide sa kanila, Panginoon, mga nabawasan ng sahod, Panginoon, Lord, ito, magbalik, Panginoon, ng higit pa, Panginoon, sa nawala, Panginoon, sa kanila mga sahod, Panginoon. Yung mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, ikaw, Panginoon, mag-provide ng maayos na lapan, Panginoon, para sa kanila, Panginoon. Ibig, Panginoon, sa mga problema, Panginoon, na naranasan bawat isa, Panginoon, sa mga financial, Panginoon, Lord, kung ang bawat isa, Panginoon, nakakaranas ng financial problem, Panginoon, Lord, ikaw ang mag-provide, ikaw ang mag-sustain, Panginoon, ang aming mga financial, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord. Ako, bilos, Panginoon, upang malampasan namin, Panginoon, ang aming nararanasan, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa aming mga physical na pangatawan, Panginoon, hindi, Panginoon, sa aming mga financial, Panginoon, even lalo, Panginoon, sa aming mga spiritual, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay nanlalamig, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay nakakaranas, Panginoon, ng panghihinga, Panginoon, Lord, ipuin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kung Panginoon, hayaan kami bumitaw sa iyo, Panginoon. Kung kami, Panginoon, nang hinihina, Panginoon, palakasin mo, Panginoon, kami, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ng iyong Panginoon, Espiritu, Panginoon, sumama, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Ikaw ang sumama, Panginoon, sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, na kami, Panginoon, sinasamahan, Panginoon, sa aming araw-araw buhay. Sa pag-iingat, Panginoon. Sa aming paglabas, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Sa aming tahanan, Panginoon, hanggang sa pagbalik, Panginoon, sa aming tahanan, Panginoon.
Ang iyong protection, Panginoon, na aming nararanasan, Panginoon. Hindi, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Saan sila, Panginoon, naroon, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, sumama sa kanila, Panginoon. Patuloy, Lord, na nahipuin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, kung sino mo, Panginoon, na hindi pa nakakaranas, Panginoon. Kung hindi pa ako nakikilala sa iyo, Panginoon, Lord, ikaw, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, hipuin mo, Panginoon, ang kanilang puso. Upang ikaw lang, Panginoon, ang kanilang kilalanin, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang kanilang makilala kanila, Panginoon, ang luto sa Panginoon. Ikaw, Panginoon, na nasaliksikin kanila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kung paano namin ikaw, Panginoon, kinilala ng aming buhay, Panginoon, Lord. Ganun din, Panginoon, gawin mo, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming Panginoon, salamat, Panginoon. Kung paano mo, Panginoon, kami iningatan sa aming buhay, Panginoon. Sa pagsama mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo ang lahat ng pupuri at pasasalamat. Tayong pagsamba sa tayong pangalan ng Jesus. Amen.